O ayan mga ka-hunters, bago po tayo magsimula sa ating talakayan yan, pinakikilala ko po muli sa inyo ang King James at saka ang NIV version. Yan, mababasa nyo po sa Matthew 17 verse 17. Ayan po, magkaiba po sila ng lingwahe. Ang ibig po sabihin yan, magkaiba po silang Bible o magkaibang tao po. Ang isa po siya ay nagpapakilala na siya ay Belial o son of Belial, at ang isa naman po ay Son of God, which is ang Panginoong Jesucristo. Okay po, ayan, mababasa po natin at marami pa po sa mga susunod po. Ayan, magbibigay po ulit ako ng mga verses patungkol sa NIV at sa King James po. Nang sa ganon, maunawan po nating mabuti ang mga nakasulat sa mga Bible, sa dalawang Bible na ito. Makasumpong tayo ng kaligtasan sa Panginoon. Ayan mga ka-hunters, ito po yung ating tatalakayin. Yan pong 5 pirasong coins na yan. Okay, umpisahan na po natin. Simulan po natin dito sa 2018. Ayan po. Isa sa 2018 po. At ito po ay ang mga error lang po nito ay mga CAD error po mga ka-hunters. Ayan, para mga excess metal. Ayan po. Yan, at mamaya po ipapakilala ko rin po sa inyo yung mga coins na nakuha ko, yung na-search ko po sa internet na yung commemorative na 2019 po, napakamahal po, binibenta online. Ayan, 2018 again, piso, at makikita po natin dito yan, dito sa tenga po. Yan po yung pinakang error nito, overs. Ayan. Okay. Then sa round 5 peso po. Ayan. 2019. Mga ka-hunters, yung mga 2019 po again, inuulit ko po. I think sa kasalukuyan po, hindi na ito may tuturing na hard to find. Halos nagiging common na po ito. Madalas na po ito nakikita sa sirkulasyon. Lalo sa mga malalaking grocery nga po, ito po ay naisusukli po. Yan, 2019 at 2020 na round. Kaya nasabi ko noong nakaraan, marahil ito ay nai-hold lang po noong nakaraang administrasyon. At gumawa po sila ng ito, yung nagunal. Nang sa ganun, sabi nga po dahil sa nalilito po yung mga tao doon sa piso at saka di sa 5 peso na round. Halos kung titingnan po natin, ayan, halos kunti lang po ang diferensya. Okay, 5 peso round mga ka-hunters. Ayan, 2020, kung mag-iipon po tayo at magtatabi ng bariyang ito, ayun, piliin na lang po natin mga ka-hunters yung magaganda. Okay, yan, tip ko po sa inyo. Again, 5 peso round 2017. Ayan, sa kasalukuyan may mga ilan pa rin tayo nakikitang ganito 2017. At piliin po natin mga ka-hunters again yung magagandang klase. Huwag na po yung masyadong maraming damage. Ayan. Okay. Muli, yan po mga ka-hunters, screen po, coin traders for buyer and seller po. Kung yung mga nais pong magbenta mga ka-hunters, pwede po kayong mag-post yan. I-type nyo lang po sa Facebook page, coin traders for buyer and seller. Yan po, nakalink po yan sa iba't ibang tawag dito, Facebook page. Marami pong
kuan yan, naka-join po, kumbaga. Okay, bago tayo magpatuloy, yung nonagonal na to, ito bago natin talakayin po to, itong nonagonal na to. Okay, ito po muna yan, sinasabi ko sa inyo, yung nakita ko po online, ito po yung nakita ko online na commemorative po. Ayan, zoom out natin, yan nakalagay, yan 2019 Philippine 70 Central Banking, Bangko Sentral, 110,000 po ang value ng commemorative po na ito. Ito po ay gold coin. Ito po yung seller niya po, old best seller. May na. Yan, may sumising, may extra pa. Ayan po. Certificate authenticity. 70 years. Ito pala yung 70 years ng Bangko Sentral commemorative coin. Ito po yung mga sinasabing hindi po nakukuha sa sirkulasyon. Inire-release po ng Bangko Sentral to at pwede po nating mabili din sa Bangko Sentral. Yan, no? 17 views yung naglagay ng like. Okay, screen scroll nga po natin kung ano natin makikita. Ayan. Yan, 10,000. Ay. 10,000 ang value. Ayan po. Ayan o, mga ka-hunters ito po yung dating logo ng Bangko Sentral. Iba na po ngayon ang logo o emblem. Okay, tingnan lang po natin. Silipin po natin. Okay, ayan. Tingnan nyo, naka-box pa po. Ayan, may box pa po siya, may lagayan pa po siya. Ayan. Talagang collection item talaga siya. Okay, so scroll down natin nang makita natin yung ba't ayaw may scroll yun, kaya pala yan. Ayan po ang halaga, 172,000 pesos, equivalent to nasa 2,000 o 1,700 mga ganun. 100% feedback. Ayan. At tanyo po about this item, one sold po. May bumili po sa halagang 172,000 pesos. Ay, certification uncertified. Ayan po. Ayan. Ayan mga ka-hunters. Baka sakaling may masumpungan kayo na nagbebenta ng medyo mababa. Yun nga lang po. Siyempre, ang pagbili natin ay sugal. Kaya po mga ka-hunters, kung tayo ay may time, yan, mag-post po tayo o gumawa po tayo ng account sa eBay kasi international po ito. Ang eBay po, hindi ko naman po sa pinopromote, ay ganyan po talaga ang eBay, international po, hindi lang po dito sa atin sa local. Mapipresyohan nyo po ng magandang presyo ang inyong mga barya. Yan, 172,000 pesos commemorative gold coins. Okay, next na po tayo mga hunters. At yan, ito po again, yan, mapapansin nyo, kikitang kita, overs error po. Ayan, makikita po natin yan, die break po,
napakalaki po. Mga ilang piraso na rin po meron ako na, pero iba-iba po ang pagkaka-die break. May sa taas, may dito sa gilid. Yan, naka-slant na ganyan. Ayan, 1,500 pwede nating ibenta. Okay, kasi kahit na po yan, siyempre ang pagkaka-die break niyan, hindi naman po yan ko konti, marami po yan, kasi bago pa po malaman ng operator yung die break na yan, marami na pong na-imprinta o nagawa. Kaya po marami, hindi po nag-iisa yan. Ang swerte lang po sa atin kung yung nakuha po nating die break ay kunyari kung 100,000 pieces, yan, kukunti lang po yun, 100,000 pieces. Okay, kaya swertihan na lang po sa circulation kung sino ang makakakuha at makakapagtabi. Okay po, siyan mga ka-hunter, sana po ay muli nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo, at sana rin po patuloy po tayong magbasa ng Bible, yung King James po, or yung ang Biblia. Ang Biblia po na kung saan ito ay na-translate ng taong 1905. Yung King James naman po dapat yung 1611 po. Yan, dahil sa sana ay masumpungan din natin ang Panginoon sa paghahanap natin ng mga barya. Kung hindi naman tayo makakita ng mga baryang rare, yan, at least nakita po natin at natagpuan natin ang Panginoon. Okay, God bless you po sa inyo at bye-bye po.